Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Naalala ko nung bata pa ako, meron akong laruan na rubber. Pagkatapos favorite ko yung laruan na yun. Pag natutulog ako, katabi ko, kaya lang one time, nahulog siya dun sa bintana namin at dun sa kabila ng bintana namin, puro bubog. Pero kinuha ko pa rin dun. And then another time, yung bahay kasi namin nun merong butas sa gitna dahil may puno, nahulog dun. And this time, hindi ko na maabot. Hindi ko na nakuha. Pero araw-araw, naalala ko, tinitignan ko, pinupuntahan ko, at sobrang nakakalungkot. Pero ang totoo niyan, marami pang mga laruan noon sa bahay namin na mas maganda naman talaga. Kaya lang favorite ko talaga yun. Hanggang sa nakalimutan ko na siya, naglaho na ng naglaho. Minsan mga kapatid, may mga bagay na binibigyan natin ng halaga. At kapag ka nawala yung mga bagay na yun, talagang nagluluksa tayo. Talagang nalulungkot tayo. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong yung buhay at karanasan ni Ezekiel ay sumalamin sa buhay at karanasan ng mga Hudyo, ng bayan ng Diyos. Kay Ezekiel, nagpahayag siya ng salita sa kanyang bayan at kinahapunan namatay ang kanyang asawa. Pero ano ang sabi ng Diyos? Huwag kang magluksa.
huwag kang magpakita ng pagdadalamhati. At ano yung mangyayari sa Israel? Parang ganun din. Masisira ang templo, pero sinasabi ng Diyos, huwag kayong magpakita ng pagluluksa. Huwag kayong magpakita ng kalungkutan. Magpatuloy lang kayo sa buhay. Ang sinasabi ba sa atin ay pagka tayo nawala ng minamahal sa buhay o pagka tayo nawalan ng mahalagang bagay sa ating buhay, dapat ba hindi tayo magluksa? Ganun ba yung sinasabi ng Diyos? Siyempre hindi. Minsan kasi mga kapatid, nagluluksa tayo sa mga maling bagay. Nagluluksa tayo sa mga maling bagay na hindi dapat pagluksaan. Bakit? Dahil ibinibigay natin yung pagpapahalaga sa mga maling bagay. Sa karanasan ng bayan ng Diyos, ang Israel, oo, nakakalungkot at dapat silang magtangis noong nawala o kung mawawala ang templo. Pero higit sa pagkawala ng templo, higit sa pagkasira ng templo, ang mas masakit ay ang pagkawala ng kanilang pananampalataya, yung pagkawala ng kanilang ugnayan sa Panginoon. Dahil oo, kung tutuusin talagang mas masakit na mawala ang ating ugnayan sa Diyos kesa sa building, kesa sa gusali ng templo. At minsan, ito yung nangyayari sa atin. Nilalagay natin yung pagpapahalaga sa mga maling bagay. Nakakalimutan natin yung mas importanteng bagay na nawawala na dapat sana pinagtatangisan natin, na dapat sana ikinalulungkot natin. Sa kaso ng mga Israelita, hindi nila ipinagtangis, hindi nila ikinalungkot ang pagkawala ng kanilang ugnayan sa kanilang Diyos dahil sa kanilang pagtataksil. Bagkus, ang ikinalulungkot nila ay ang pagkawala ng templo, pagkawala ng gusali. Mga kapatid, therefore, ang sinasabi sa atin, ilagay natin yung pagpapahalaga sa mga bagay na dapat pahalagahan. Ilagay natin yung ating pagmamahal sa mga bagay na dapat mahalin. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin yung kwento nung mayamang binata. Ano yung sabi niya? Ang totoo niya, napakabuti ng taong ito. Tinanong niya si Jesus, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ano yung sagot ng ating Panginoon? Gawin mo yung mga kautusan. Igalang mo yung ama't ina, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay. At ano yung sagot nung binata? Ginawa ko na po ang lahat ng yan. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Isa na lang yung kulang sa'yo. Ibenta mo lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Again mga kapatid, pag sinabi nating kayamanan, ang tinutukoy dito, hindi masama ang kayamanan. Hindi masama ang kayamanan. Hindi problema ang kayamanan. Ang totoo niyan, ito ang solusyon. Sa kaso nung binata, material na kayamanan ang humahadlang para lubusan niyang masundan ang ating Panginoon. At ito yung kaya niyang i-give up. Ito yung kaya niyang, ito yung dapat niyang iwanan rather. At sa atin mga kapatid, lahat tayo, I'm sure, meron ding mga bagay na dapat nating iwan para tuluyang masundan ang Panginoon. Kung hindi man kayamanan, kung hindi man kayamanan yung ina-ask, yung hinihingi sa atin ng Panginoon na iwan natin, I'm pretty sure meron tayong mga itinuturing na
kayamanan na hindi natin kayang iwan para masundan ang Panginoon. Siguro yung iba sa atin, talagang kayamanan yung kayang iwan o yung dapat iwan para masundan ng Panginoon. Yung iba naman sa atin, yung mga kasalanan na hindi natin kayang iwan. Pero sinasabi ng Panginoon na dapat nating iwan. Yung iba sa atin, yung mga bagay, trabaho, siguro, o di kaya naman yung sobrang focus natin sa mga bagay na paborito natin at kung ano-ano pa. Kaya pag nilaya natin ngayon mga kapatid, ano ba yung mga bagay na siguro sinasabi na ng ating Panginoon na dapat iwan natin? Ano ba yung mga bagay na dapat nating i-give up para tuluyang masundan ang ating Panginoon? Kaya hingin natin ang grasya ng Diyos na unang-una, ma-identify natin yung mga bagay na dapat nating iwan. At pangalawa, sana magkaroon tayo ng lakas ng loob at pagpupursige na talagang iwan ang mga bagay na yon. Nang sa ganon, tuluyan nating masundan ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ganong paraan, tunay na magkakaroon tayo ng kayamanan at magiging ganap ang ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil at the end of the day, ang tunay na kayamanan ay wala sa kahit na anong bagay. Ang tunay na kayamanan ay ang ating kaugnayan sa ating Panginoon. Amen.